Ayan, magandang gabi po mga kapatid na guro at bagong lahat shoutout po muna at pasalamat po tayo no doon sa 60,000 subscribers po ng ating page. At sana dumami pa po tayo no pero more than this page po no meron din po tayong TDC page. Nandun po yung mga official video, interviews at statements ng TDC. Meron din po tayong ating guro YouTube channel no nandun naman po yung ilan ano sa ating mga videos din ano. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po no doon sa ating mga pages at channels po no at napaka-importante po nito no malaking tulong no kapag sinishare po natin ito sa ating mga sarili na mga Facebook profile at doon sa ating mga chat groups at ating mga groups din at mga pages no, na tayo yung nagmamali para kumalat no at para maging alerto at updated yung ating mga kapatid hinggil sa mga usapin ng mga guro. Ngayon magre-react lang po ako dito no tungkol dito sa lumabas no in fact last week pa ito no yung lumabas na order no ng ombudsman para mag-file ng mga charges no doon sa mga dating mga opisyales ng DepEd at saka PSDBM. Kaugnay po no doon sa mga sinasabing napakamahal at outdated na mga laptop no na pinurchase ng mga nakaraang taon ano para sa Department of Education. Ever since naman po maliwanag yung position ng TDCU diyan ano, tayo ay humihingi ng laptop no. Bawat isang guro dapat ay bigyan ng laptop ng gobyerno sapagkat ito ay ginagamit na natin ngayon araw-araw sa ating trabaho. Pangalawa, alam din po natin ano, na yung mga laptop po na ito ay isa tayo sa mga nagpatunay na ito ay napakamahal no, at 58,000 pesos no at outdated no talagang napakabagal ho nito no marami sa ating mga kasapi ay nagsabi na hindi talaga ito magagamit ng mahusay no sa ating pagtuturo. In fact meron tayong anim no na nagpresenta ng affidavit no doon sa Senate Blue Ribbon Committee nung ito ay dinidinig ng mga nakalipas na taon. So, regardless of personalities involved po, mga kapatid, no, tayo naman ay hindi naman ano, nakatuon doon sa mga personalidad. Alam din naman po natin ano, na kinakailangan po ang isang malaliman at impartial no, na investigation para malaman kung sino talaga ang nagkulang, sino nagkamali. No? At kung meron po dito talagang nagkaroon ng irregularidad o ng katiwalian ay dapat managot no so doon lamang po muna tayo at sa DepEd naman ay nananawagan din po tayo no na sana yung lahat ng uri no, ng katiwalian o no, perception ng katiwalian sa ating ahensya ay aagapan. May mga ulat po tayong natatanggap. Dangan nga lamang yung iba naman ay hindi verified complaint. No? Pero ang sabi nga po natin sa DepEd, no, basta merong ulat, pwede naman yung DepEd ay mag-initiate ng kanyang sariling investigasyon para malinawan po dito. Well, alam din naman po natin na kapag may ulat ng katiwalian o ano pa man ay maaring hindi naman ito totoo. Maaring ito naman ay gawa-gawa lamang. Maaring ito naman ay paninira lamang. Well, maliban kung merong mga pinipresentang mga ebidensya at mga maliwanag na mga testimonya, no? Kaya po ang panawagan natin sa DepEd ay maging proactive no hinggil po dito. Kasi hindi naman ang commitment ng ating Secretary Sani Angara, no? Zero tolerance doon sa corruption na sinasabi. Yun lamang po, magandang gabi at sama-sama po nating bantayan no yung pera ng bayan. Let us all be vigilant no dahil po ito ay para sa atin at dapat pakinabangan ng ating mga mamamayan, ng ating mga guro, ng ating mga mag-aaral. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat.